King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1537. Primal Chaos Lightning Eye. Panahon na. Para matapos na ang labanang ito. Sa loob ng Sacred Land, ang matagal ng tahimik na life god ay malungkot na bumantong hininga habang ang kanyang maringal at eleganteng figure ay dahan-daang humakbang pasulong. Sa sandaling pumasok ang life god sa digmaan, ang mapanglo, malupit, at may bahid ng dugo na larangan ng digmaan ay agad na huminahon. Ang isang hindi nakikitang enerhiya na nangingibabaw sa mundo ay nagsimulang magningning sa buong larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, ang life god ang sentro ng mundo, naglalabas ng nakasisilaw na ambon. Ang hindi mabilang na hindi mapakali na mga espiritu at multo na umaatake sa mga puwersa ng Life Sacred Land ay nanginginig sa takot, at ang bisa ng sumpa ay nahati. Kamahalan. Ibinaba ni God King Radiant Peak ang kanyang ulo bilang paggalang. Dahil hindi niya nagawang i-undo ang Ghost Fiend Death Curse ng Left Protector, ang Life God ay kailangang makialam. Ang Life God, Ham. Bumagsak ang katawan ng Left Protector habang ang mapang-ipang damdamin ay lumitaw sa kanyang puso. Tulad ng inaasahan sa isang Diyos. Nakatingin din si Zhao Feng sa Life God. Ang kasalukuyang kanyang fused nobility, beauty, elegance, at pride sa isang solong katawan. Siya ay nagkaroon ng maraming mga pakinabang ng isang babae, ngunit din ang pagpapasya ng isang lalaki. Sa kanyang nakasisilaw na kaluwalhatian, nakuha niya ang atensyon ng lahat sa larangan ng digmaan. Maging ang Nightmare Beast King ay tumahimik, hindi nang ahas na gumawa ng kaguluhan. Ang mundo ay tila gumuho sa harap ng Life God at umiikot sa kanya. Buzz. Ang mga mata ng Life God ay nagsimulang lumiko, walang hangganang enerhiyang buhay na umaagos. Ang buong mundo ay binaha ng sigla, ang malungkot na kalooban ay natangay at naging isang malawak na kagubatan. Sa ilalim ng matinding enerhiyang ito ng buhay, lahat ng mga multo at masasamang kaluluwa ay itinulak palabas at pinigilan. His. Ang mga multong ito ay humahagulgol at sumisigaw habang ang kanilang mga katawan ay kumupas at naglalaho. Direktang napawi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kalooban. Napabuntong hininga si God King Radiant Peak bilang papuri. Ganito kalakas ang kalooban ng isang Diyos. Kung gusto nilang may mamatay, mamamatay sila. Ang Life God ay hindi eksperto sa kaluluwa, ngunit madali pa rin niyang naalis ang Ghost Fiend Death Curse. Kukunin ko ang buhay mo. Biglang tumitig ang Life God sa Left Protector. Buzz. Ang kanyang malakristal na berdeng mga mata ay puno ng walang katapusang sigla, ngunit ang Left Protector ay nakadama lamang ng hindi pa nagagawang panganib kapag tinitigan ng mga matang ito. Para siyang patay saglit. Para sa Life God na agawin ang isang buhay ay isang napakasimpleng bagay. His. Bumaba ang hindi nakikitang enerhiya ng isang Diyos, ngunit sa sandaling ito, isang kahangahangang matanda na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa harap ng Left Protector, ang Heaven Lord. Ang enerhiyang ito na umaagaw ng buhay ay pinigilan ng Heaven Lord. Kabam! Isang nangingibabaw na divine ang lumabas mula sa katawan ng Heaven Lord, na nagpakawala ng ginto at pilak na liwanag na sumalungat sa enerhiya ng Life God. Ang walang hugis na sagupaan ng kapangyarihan na ito ay naging sanhi ng pag-ikot at pagkabasag ng paligid. Boom! 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 Habang ang dalawang enerhiyang ito ay mahigpit na nagsasagupaan, na nagudyok sa mga mabangis at mapangwasak na mga bagyo, sila ay tuluyang naglaho. Mukhang sumanib ka sa bloodline ng ancient race. Ang napakarilag na mukha ng Life God ay walang malasakit. Hindi na siya nagulat dito. Kung tutuusin, nakakita na siya ng marami pang makapangyarihang bloodline ng 10,000 ancient races. Kung ang Heaven Lord ay nangahas na salakayin ang Life Sacred Land, natural na kailangan niyang magkaroon ng kakaibang trump card. Life God, dahil hindi ka na makapaghintay, lumaban tayo ng buong lakas. Ngumiti ang Heaven Lord. Boom! Buzz! Umikot ang espasyo sa likod niya nang lumitaw ang ilang malalaking silweta. Ang mga silweta na ito ay unti-unting naging mas kakaiba, na nagpapakita ng kanilang mga sarili bilang mga barkong pandigma na armado hanggang sa ngipin. Sa dulo ng bawat isa sa mga barkong ito ay isang napakalaking black gold firing platform.
Dalawang miyembro ng Heaven's Legacy Race ang nakaupo sa tabi ng bawat firing platform, na responsable sa pagkontrol sa platform. Mga sandata sa pagsira. Itinuon ng God King Radiant Peak ang kanyang mga mata. Ang destruction weapons ng Heaven's Legacy Race ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan at may napakalaking epekto. Ang Heaven's Legacy Race ay minsan nang gumamit ng ganitong uri ng sandata upang sirain ang mga pangunahing paksayon ng ibang mga zone mula sa malayo. Bukod pa riyan, ang tatlong barkong pandigma na ito ay may iba pang hindi kilalang instalasyon na nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Whoosh! 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 Sunod-sunod na figure ang lumipad palabas ng mga barkong pandigma, lahat sila ay mga automaton, kasama ang maraming matataas na klaseng Death God Guards. Nakakatakot na paksayon. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa pagtataka. Ang Heaven-defying faction ay nagpakita ng higit na lakas kaysa sa inaakala ni Zhao Feng. Hindi katakataka na ang Illusion God Sacred Land ay nasakop matapos ang kaunting paglaban, na marami sa mga miyembro ng upper echelon nito ay inalipin pa nga. Siyempre, ang mga Sacred Lands na pinamumunuan ng mga Diyos ay ang pinakamalakas na paksayon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Kahit na ang Life God ay hindi isang makapangyarihang mandirigma, marami siyang koneksyon. Parami ng parami ang mga eksperto na darating upang palakasin ang Life Sacred Land, at ang kabuoang lakas ng pakikipaglaban nito ay umabot sa isang kahangahangang antas. Boom! Bang! Binasag ni Zhao Feng ang Thousand Devil Nightmare at iniwan ang kanyang Dream Dimension. Ang digmaan ay pumasok sa huling yugto nito, ngunit walang nakakaalam kung sino ang magwawagi sa wakas. Kaya, kailangan ni Zhao Feng na gawin ang lahat ng kanyang makakaya para masaktan ng husto ang kalaban at makakuha ng tagumpay para sa Life Sacred Land. Sa sandaling ito, ang walang katulad na enerhiya ay sumabog sa kalangitan, napunit ito at nagdulot ng kaguluhan. Isang mapagmataas na babae ng walang katulad na kagandahan ang nakatayo sa magulong langit na iyon, ang kanyang katawan ay napapalibutan ng isang banal na berdeng liwanag. Sa likod ng Life God, ang napakalaking multo ng isang god eye ay lumitaw. Nakaimbed sa kalangitan, natakot at humanga ito sa lahat ng bagay sa mundo. Sa kabilang panig, ang Heaven Lord ay nagbago na sa isang Ancient God Devil, ang kanyang buong katawan ay napapaligiran ng pilak at gininto ang sinag ng liwanag at nagpapalabas ng enerhiya na minamaliit ang buong mundo. Lahat ng nabubuhay na nilalang sa ibaba ay nahirapang huminga sa ilalim ng presyon ng bloodline ng Ancient Race. Boom! Bang! Crash! Sa isang iglap, ilang dosenang galaw ang palitan ng dalawa. Hindi mabilang na mga berdeng bola ng liwanag ang bumangga sa ginto at pilak na sinag, na pinapatay ang isa't isa. Ito ang kapangyarihan ng Heaven Lord. Nagulat si Zhao Feng. Ang Heaven Lord ay maaaring direktang lumaban laban sa Life God. Nangangahulugan ito na ang lakas na ito ay napakalapit sa lakas ng isang Diyos, o marahil ay nasa antas na ng Diyos. Siyempre, ang Heaven Lord ay pangunahing umaasa sa kanyang Ancient Race bloodline. Ang antas ng pagsasanib ni Yu Heng sa bloodline ng Ancient Race ay nasa 20 hanggang 30% lamang, ngunit tinansya ni Zhao Feng na ang antas ng pagsasanib ng Heaven Lord sa bloodline ng Ancient Race ay hindi bababa sa 70%, marahil ay mas mataas pa. Habang naglalaban ang Life God at ang Heaven Lord, nagsimula ring lumaban ang dalawang paksayon ng buong lakas. Nagsimulang magpaputok ang tatlong Black Gold firing platform sa tatlong barkong pandigma. Boom! Swish! Isang napakalaking gininto ang sinag ng liwanag ang dumaan, ang lakas nito ay isang bagay na kahit isang Third Heaven God Lord ay hindi maglalakas loob na tanggapin. Ngunit ang Sacred Land ay naihanda na. Tatlong berdeng malakristal na kalasag ang biglang nabuo sa hanay ng Sacred Land at lumipad pasulong. Boom! Bang! Crash! Ang mga gininto ang sinag ng liwanag ay bumagsak sa berdeng mga kalasag ng enerhiya, na nagpapadala ng mapanirang enerhiya na nagwawalis mula sa impact zone. Sa kaguluhan, isang malakas na enerhiya ang nagsimulang lumapit kay Zhao Feng. Divine Emissary Wu. Tumingin si Zhao Feng sa malayo. Matapos matalo, ang Divine Emissary Wu ay bumalik sa Heaven-defying faction Divine Kingdom para sa paggamot. Nabawi na niya ang halos lahat ng lakas niya ngayon at hindi na siya basta-basta. Boom!
Agad na pinaandar ni Divine Emissary Wu ang kanyang bloodline ng Demon God race, naging isang Black Violet God Devil na naglabas ng nakakatakot na demonyong enerhiya. Demon Heaven Palm. Inipon ni Divine Emissary Wu ang kanyang Dark Fiend energy at nagpaputok ng napakalaking Black Violet Palm. Ang kanyang kawalang ingat mula noon ay nagbigay daan kay Zhao Feng na ibalik ang takbo ng labanan at manalo. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang tabyusan ang sarili. Primal Chaos Domain. Agad na nagpakawala si Zhao Feng ng napakaraming enerhiya ng Primal Chaos sa kanyang paligid, na ginawa itong Primal Chaos Domain. Sa Primal Chaos Domain, naboost ang lakas ni Zhao Feng. Swish. Hinawakan ang Primal Chaos Ancestral Artifact na fragment, lumikha si Zhao Feng ng Primal Chaos Tribulation Lightning Sword at paulit-ulit itong ibinaba. Primal Chaos Lightning Sword. Pinaandar din ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at nagpaputok ng Primal Chaos Lightning Sword. Boom! Flush! Ang mga alon ng enerhiya ng Primal Chaos Tribulation Lightning kasama ang Primal Chaos Lightning Sword ay pumawi sa itim na violet na palad. Ang Primal Chaos Lightning Sword ay nagpatuloy sa pagbaril patungo sa Divine Emissary Wu. Sa sandaling ito, isang puting fragment ng salamin ang lumitaw sa kamay ni Divine Emissary Wu, na nagmumula sa isang malakas na enerhiya ng oras. Pagkatapos ng kanyang naunang pagkatalo, hiniram ni Divine Emissary Wu ang isang fragment ng ancestral artifact mula sa Heaven-defying faction. Sa isang iglap, ang kapangyarihan ng isang time law ay lumabas, na nagpapahintulot sa Divine Emissary Wu na mabilis na umiwas sa Primal Chaos Lightning Sword ni Zhao Feng. Ang matandang hamak na ito. Tulad ng inaasahan, dumating siya ng handa. Nanlalabo ang mga mata ni Zhao Feng. Ang mga diskarte sa Eye Bloodline ni Zhao Feng ay napaka-epektibo laban sa Demon God race. Sa marami niyang diskarte sa Eye Bloodline, ang pinakamalakas niya ay ang Primal Chaos Lightning Sword. Gayunpaman, ang kanyang Primal Chaos Lightning Sword ay hindi maaaring agad na mapaputok, at may posibilidad na ito ay maiiwasan. Natural na napansin ito ni Divine Emissary Wu, kaya hiniram niya itong Time Ancestral Artifact na fragment para mabili niya ang sarili niya ng oras para iwasan ang Primal Chaos Lightning Sword. Ang layunin ni Zhao Feng ay palaging pagsamahin ang kanyang Tribulation Lightning Eye Flame gamit ang kanyang Primal Chaos Sword, na pinapataas ang kapangyarihan nito at pinahihintulutan siyang agad na paputukin ito, ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang dahilan ay ang napakaraming kapangyarihan na nakapaloob sa pamamaraang ito ng Eye Bloodline na ito ay naging mahirap kontrolin. Gayunpaman, kung ako ay nasa aking Dream Dimension, kung saan ako na-boost sa lahat ng aspeto, maaari akong magtagumpay. Nag-isip si Zhao Feng. Hahaha, Zhao Feng, sa pagkakataong ito, pupunitin ko ang bangkay mo. Malakas na tumawa si Divine Emissary Wu habang lumipad siya patungo kay Zhao Feng. Ang kanyang mga kamao at palad ay naglalabas ng pinakamataas na enerhiya ng Dark Fiend. Dream Dimension Expansion. Inilipat ni Zhao Feng ang kanyang Dream Origin at Thought Power para lumikha ng Dream Dimension at ipakalat ito sa kanyang paligid. Unti-unti, ang isang lugar para sa 10,000 li sa paligid ng Zhao Feng ay na-convert sa isang panaginip na paraiso. Sa Dream Dimension, ang lahat ng mga katangian ni Zhao Feng ay pinalakas, at ang imposible ay maaaring gawing posible. Boom! Bang! Crash! Habang ang Primal Chaos Domain ay sumanib sa Dream Dimension, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto. Ang enerhiya ng Primal Chaos na kinulayan ng parang panaginip na mga kulay ay lumundag, na hamarang sa mga pag-atake ni Divine Emissary Wu. Sa gitna ng Primal Chaos Domain, nagsimulang iikot ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata. Ang enerhiya ng Primal Chaos, ang enerhiya ng Tribulation Lightning, at ang enerhiya ng Dream Origin ay pinagsama-sama sa isang maitim na kidlat na espada na naglabas ng isang bahaghari ng mga kulay. Pumunta ka. Tumawag si Zhao Feng. Sa sandaling pinaputok niya ang kidlat na espadang ito, alam niyang nagtagumpay siya. Ang Divine Emissary Wu, na malapit nang masira ang mga depensa ni Zhao Feng, ay biglang nakaramdam ng panganib. Crack! Isang maitim na kidlat na espada ang tumama sa kanyang God Devil body, na nagpakawala ng lahat ng kapangyarihan nito. Isang hugis espada na marka ang naiwan sa dibdib ni Divine Emissary Wu, ang paligid nito ay itim.
Ang loob ni Divine Emissary Wu ay nasa mas malala pang kalagayan, ang Tribulation Lightning at Primal Chaos na apoy ay nagngangalit sa loob nito. Paano naging ganito? Namula ang mukha ni Divine Emissary Wu sa hindi makapaniwala. Sa pagkakataong ito, ang Eye Bloodline technique ni Zhao Fang ay mas makapangyarihan kaysa sa Primal Chaos Lightning Sword, at agad itong pinaputok ng walang posibilidad na makaiwas. Ang kanyang mga nakaraang paghahanda ay agad na nawalan ng layunin. Tagumpay. Ngumiti si Zhao Fang. Ang Eye Bloodline technique na ginamit niya ngayon ay mas malakas kaysa sa Primal Chaos Lightning Sword. Pinagsama nito ang Primal Chaos Sword, Tribulation Lightning Eye Flame, at ang malalim na pagkaunawa ni Zhao Fang sa mga diskarte sa Eye Bloodline. Ang sword brand na iyon na nakatatak sa katawan ni Divine Emissary Wu ay imposibleng makaiwas at napakalakas. Primal Chaos Lightning Eye. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay umikot muli, ang magulong enerhiya ay agad na nagsasama-sama sa isang maliit na Primal Chaos Lightning Sword na nabibilog ng isang Eye Flame. King of Gods, Kabanata 1538. Ang Heavenly Dao God Eye, una. Primal Chaos Lightning Eye. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay umikot muli, ang magulong enerhiya ay agad na nagsasama-sama sa isang maliit na Primal Chaos Lightning Sword na nabibilog ng isang Eye Flame. Agad na namutla si Divine Emissary Wu sa tanawing ito. Swish. Inactivate niya ang kanyang Time Ancestral Artifact Fragment at nagsimulang mabilis na gumalaw sa paligid. Magagawa lamang ng isa ang mga Instant Fire Eye Bloodline techniques sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw sa paligid upang hindi makalok ang kaaway. Mabilis na nilapitan ni Divine Emissary Wu si Zhao Fang. Kung aatakehin niya si Zhao Fang, matatamaan siya ng Eye Bloodline technique ni Zhao Fang. Kaya, nagpasya siyang ipagpalit ang sugat sa sugat at pag-atake ng buong lakas. Kaya, kahit natamaan siya ng Eye Bloodline technique ni Zhao Fang, hindi siya magdurusa ng labis na pagkawala. Swish! 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 Kumaway ng kamay si Zhao Fang, lumikha ng ilang dosenang simpleng Primal Chaos Tribulation Lightning Swords, at pinaputok niya ang lahat ng ito gamit ang isa pang kaway ng kanyang kamay. Pinaandar ni Divine Emissary Wu ang kanyang God Devil Body, at ang mga violet ray ng liwanag ay nagsimulang dumaloy dito habang may lumitaw na black-violet halo sa kanyang katawan. Boom! Bang! Crash! Tinulak ni Divine Emissary Wu ang mga pag-ataking ito at lumipad palapit kay Zhao Fang. Demon God Roar. Ang mga mata ni Divine Emissary Wu ay sumabog ng isang demonyong liwanag, at naipon niya ang napakaraming enerhiya ng Dark Fiend sa kanyang katawan at ibinuga ito mula sa kanyang bibig. Kaboom! Isang malaking singsing na shockwave ng black-violet na enerhiya ang umungol patungo kay Zhao Fang. Kasabay nito, pinakawalan ni Zhao Fang ang kanyang Primal Chaos Lightning Eye. Crack! Agad na tinamaan ng Primal Chaos Lightning Eye ang God Devil Body ni Divine Emissary Wu. Isa pang tatak na hugis espada ang naiwan sa kanyang katawan, ang enerhiya ay nanggagaling dito at pumapasok sa loob ng kanyang katawan. Siyempre, inaasahan na ito ng Divine Emissary Wu at ginawa niya ang kanyang makakaya upang labanan ang kapangyarihang ito. Pagkatapos magpaputok ng Primal Chaos Lightning Eye, nagdilim ang ekspresyon ni Zhao Fang. Biglang, isang itim na violet na shockwave ang sumugod patungo sa kanya, ang enerhiya ng Dark Fiend sa loob nito ay pumawi sa lahat ng bagay sa landas nito. Ang direktang pagkuha ng shockwave na ito ay magreresulta sa kamatayan o matinding sakit. Gayunpaman, si Zhao Fang ay nasa Dream Dimension na ngayon. Ang kanyang kabuuang lakas ay tumaas, at maaari niyang gawing posible ang imposible. Primal Chaos Lightning Vortex. Naglabas si Zhao Fang ng napakalaking Primal Chaos Energy at Tribulation Lightning Energy para lumikha ng itim na Primal Chaos Lightning Vortex. Kaboom! Ang itim na violet na shockwave ay patuloy na umaagos pasulong. Ang Dream Dimension sa paligid ni Zhao Fang ay nanginag, na nagpapakita ng mga palatandaan ng kawalang tatag. Mukhang minaliit ko ang welga na ito. Ang mukha ni Zhao Fang ay naging tangkay. Pati ang sarili niyang Dream Dimension ay naapektuhan. Ngunit ito ay ang Demon God Race, pagkatapos ng lahat. Buzz! Agad na inipit ni Zhao Fang ang kanyang Dream Dimension upang halos kapareho ito ng kanyang Primal Chaos Lightning Vortex, silang dalawa ay nagsasapawan. Kasabay nito,
Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang enerhiya sa Dream Dao upang palakasin ang mga depensa ng kanyang Primal Chaos Lightning Vortex. Boom! Nilamon ng hugis singsing na shockwave si Zhao Fang. Ang marahas na enerhiya ng Dark Fiend ay patuloy na sinasalakay ang Primal Chaos Lightning Vortex. Ang kapangyarihan ng Primal Chaos Lightning Vortex ay natanggal, unti-unti. Inilibot ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata, naglabas ng napakaraming enerhiya ng Dream Origin at Thought Power. Unti-unting lumakas ang mga depensa ng Primal Chaos Lightning Vortex habang humihina ang pag-ataking kinakaharap ni Zhao Fang. Sa huli, dumaan ang Black-Violet Shockwave, ngunit nanatili pa rin ang Primal Chaos Lightning Vortex ni Zhao Fang. Medyo nasira ito, ngunit sa loob, si Zhao Fang ay ganap na hindi nasaktan. Plush. Sa di kalayuan, nakita ni Divine Emissary Wu ang tanawing ito at nagsuka siya ng dugo. Ang pag-ataking iyon ay sinuportahan ng kanyang buong lakas, ngunit nabigo itong masaktan man lang si Zhao Fang, lalo pa siyang patayin. Sa oras na ito, si Zhao Fang ay napabuntong hininga sa pagtataka sa kapangyarihan ng Dream God Eye. Pakiramdam niya ay mas nagagamit niya ang kapangyarihan ng Dream God Eye, at mas malakas pa ito kaysa dati. Bagamat hindi nito binigyan si Zhao Fang ng anumang kakilakilabot na kapangyarihan sa Opens iba, maaari nitong baguhin ang kalikasan ng maraming bagay at payagan si Zhao Fang na lutisin ang mga panganib na kinakaharap niya. Sumulyap sa Life God sa kalangitan, naisip ni Zhao Fang na, kapag ganap na niyang magamit ang kapangyarihan ng Dream God Eye, magiging eksperto na siya sa ganoong paraan. Oras na para tapusin ka ngayon. Itinoon ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Ang Divine Emissary Wu ay ang pinakamalakas sa Divine Emissaries at hindi magagapi sa Third Heaven God Lords. Ang pagpatay sa kanya ay may malaking epekto sa labanan. Primal Chaos Lightning Eye. Si Zhao Fang ay muling lumikha ng Primal Chaos Lightning Eye. Ngayong nagtagumpay na si Zhao Fang sa paggamit ng Eye Bloodline Technique ng isang beses, hindi na niya kailangan na nasa Dream Dimension para magamit ito. Hindi maganda. Namutla sa takot si Divine Emissary Wu. Nakakuha na siya ng 2 suntok mula sa Primal Chaos Lightning Eye. Kahit na sa kanyang God Devil Body, siya ay malubhang nasugatan. Swish! Agad na tumakas si Divine Emissary Wu. Gayunpaman, halos hindi pa siya nakakagalaw ng isang nakakatakot na enerhiya ang bumaba sa kanya. Bang! Isa pang tatak ng Primal Chaos Tribulation Lightning ang tumama, na nag-iwan ng hugis espada na paso sa kanyang ulo. Kasabay nito, bumuhos ang napakalaking enerhiya at pilit na pinunit ang katawan ni Divine Emissary Wu. Si Divine Emissary Wu ay nanginginig sa buong katawan habang ang itim na usok ay tumaas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang God Devil Body ay pumulupot sa isang bola habang ang kanyang aura ng demonyong enerhiya ay humina. Mamatay. Agad na bumaril si Zhao Fang. Swish! Nanginig si Divine Emissary Wu at tumakas. Ang pagitan na dumaan sa pagitan ng paggamit ni Divine Emissary Wu ng bloodline ng Demon God Race ay napakaikli. Ang dugong nabawi niya noon ay naubos na. Sa magkabilang panig na lumalaban ng buong lakas, hindi hahayaan ni Zhao Fang na umalis ng ganoon kadali ang Divine Emissary Wu. Primal Chaos Lightning Sword. Nagpaputok si Zhao Fang ng Primal Chaos Lightning Sword sa halip na gamitin ang Primal Chaos Lightning Eye. Mahirap para sa Primal Chaos Lightning Eye na mag-lock sa isang mabilis na gumagalaw na kaaway, na ginagawang mas kapaki-pakinabang ang Primal Chaos Lightning Sword sa mga sitwasyong ito. Boom! Swish! Kumikislap ang kidlat habang ang madilim na Primal Chaos Lightning Sword ay bumaril pasulong. Naramdaman ni Divine Emissary Wu ang kagilahilalas na mga alon ng enerhiya na papalapit sa kanya at agad na umiwas, ngunit sa kanyang matinding pinsala, hindi siya nakaiwas sa oras. Swish! Plush! Ang Primal Chaos Lightning Sword ay tumusok sa kanyang balikat. Hiss! Ang brat na ito. Napatikip ng ngipin si Divine Emissary Wu sa sakit, namimilipit ang mukha sa puot. Ngayon lang napagtanto ni Divine Emissary Wu na ang kanyang pagnanais na maghiganti ay naging dahilan upang siya ay gumawa ng maling desisyon. Si Zhao Fang ang may hawak ng 9th God Eye, at ang kanyang God Eye ay nasa gitna ng pag-evolve at paggising. Kapag nagamit na ni Zhao Fang ang kumpletong kapangyarihan ng God Eye, siya ay magiging isang Diyos. Ngunit ang pag-unawang ito ay medyo huli na.
Space-time distortion. Inactivate ni Zhao Feng ang kanyang maraming fragment ng ancestral artifact at nagpakawala ng twisted ball ng silver light. Sa sandaling lumitaw ang pilak na ball ang ito, inihagis nito ang nakapalibot na space-time sa gulo. Swish! Ang pilak na bola ay kumurap, tumawid sa isang malawak na distansya sa isang iglap. Naramdaman ni Divine Emissary Wu ang napakalakas na space-time energy na ito at agad na na-activate ang kanyang Demon God Race bloodline. Siya ay naging black-violet streak habang ang kanyang bilis ay sumabog, at siya ay pumutok sa kaliwa. Sa sandaling ito, crack! Lumitaw ang pilak na bola at pagkatapos ay sumabog, nabasag ang espasyo at nagpakawala ng isang space-time na bagyo. Iniwasan ni Divine Emissary Wu ang pangunahing pag-atake, ngunit naabutan siya ng space-time storm at nagsimulang bumagal. Ginamit ni Zhao Feng ang pagkakataong ito para mabilis na isara ang distansya. Swoosh! Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, lumikha siya ng ilang daang simpleng Primal Chaos Tribulation Lightning Swords. Sila ay bumaril pasulong, na pinagsama-sama sa isang lambat ng mga espadang kidlat na tumatama patungo sa Divine Emissary Wu. Hindi ko ito maiiwasan. Sumimangot si Divine Emissary Wu. Wala siyang maisip na paraan para makatakas. Explode! Ang mga Primal Chaos Tribulation Lightning Sword na iyon malapit sa Divine Emissary Wu ay sumabog lahat. Boom! Bang! Ang Divine Emissary Wu ay ipinadala sa paglipad sa pamamagitan ng pagsabog. Ang kanyang God Devil body ay lumiit, ang ibabaw nito ay puno ng mga sugat. Primal Chaos Lock. Iniunat ni Zhao Feng ang dalawang kamay at nagpakawala ng malakas na lakas ng Primal Chaos na nagsimulang umikot sa paligid ng Divine Emissary Wu. Mamatay. Malamig na umungal si Zhao Feng habang pinagdikit niya ang kanyang mga kamay. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay naging isang Primal Chaos Black Hole na mahigpit na nakapaloob sa Divine Emissary Wu. Ang enerhiya ng Primal Chaos ay may lumalamon na katangian, at ang pamamaraang ito ay nagpalakas ng katangiang ito. Nakakulong sa loob ng Primal Chaos Lock, naramdaman ni Divine Emissary Wu ang enerhiya sa kanyang katawan na mabilis na kumukupas, na inaalis sa kanya ang kakayahang lumaban. Zhao Feng, tiyak na mamamatay ka sa kamay ng Heaven Lord. Ang makamandag na boses ni Divine Emissary Wu ay lumabas mula sa Primal Chaos Lock. Hindi ako sigurado tungkol doon, ngunit may isang bagay na alam ko, mamamatay ka dito mismo sa aking mga kamay. Nagdilim ang mukha ni Zhao Feng habang pinalakas niya ang kanyang diskarte. Boom! Bang! Ang enerhiya ng Primal Chaos ay biglang sumikip at pagkatapos ay sumabog, nagpakawala ng isang magulong bagyo ng mapanirang enerhiya. Dahil dito, ang pinakamalakas sa Divine Emissaries, ang Divine Emissary Wu, ay pinatay ni Zhao Feng. Natural na nakita ng ibang mga eksperto sa larangan ang tanawing ito. Ang natitirang Divine Emissaries ng Heaven-defying faction ay nanginginig at tumingin kay Zhao Feng na parang bawal. Ang Left Protector ay malamig na bumuntong hininga, ngunit siya ay pinipigilan ng God King Radiant Peak at hindi na makapag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang Left Protector ay isang dalubhasa sa mga sining at sumpa ng shaman. Ang kanyang iba't ibang kakayahan ay maaaring magpang-inag sa sinuman sa takot. Gayunpaman, ang God King Radiant Peak ng Life Sacred Land ay isang master ng life laws and medicine daw. Nagawa niyang kontrahin ang karamihan sa mga sining at sumpa ng shaman. At sa mga tuntunin ng lakas sa pakikipaglaban, ang Left Protector ay medyo mas mababa sa God King Radiant Peak. Medyo nabuhayan si Zhao Feng matapos patayin ang Divine Emissary Wu, at nagsimula siyang gumalaw at walang pakundangan na pumatay ng iba pang mga kaaway sa larangan ng digmaan. Sa sandaling ito, boom! Isang nakakabinging pagsabog ang nagmula sa malayong kalangitan. Ang mga mata ng Life God ay sumabog na may nakasisilaw na berdeng liwanag na sumikat sa katawan ng Heaven Lord. Kahit na ang Heaven Lord kasama ang kanyang ancient race bloodline ay nararamdaman na ang kanyang sigla ay inagaw at nilalamon. Boom! Bang! Kinailangan ng Heaven Lord na lumipad ng ilang libong talampakan palayo bago niya tuluyang mapatatag ang kanyang kalagayan. Magaling! Kahit na ang Heaven Lord ay may bloodline ng ancient race, hindi pa rin siya katugma sa Life God. Naningkit ang mga mata ni Zhao Feng.
Ang isang Diyos ay isang Diyos para sa isang dahilan. Maging ang life god, na hindi dalubhasa sa pakikipaglaban, ay napakalakas pa ring manlalaban. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi pa rin mapalagay si Zhao Fang. Hahaha, sa palagay ko ito ay inaasahan sa isa sa 8 Great God Eyes. Sa kaunting kasanayang ito, wala pa rin akong magagawa sa iyo. Ang tinulak na Heaven Lord ay biglang nagsimulang tumawa. Kung mayroon kang anumang iba pang kakayahan, pagkatapos ay ipakita mo ito ngayon. Ang marangal at magandang mukha ng Life God ay nagliwanag ng pagmamalaki. Ang yun na ito ay may ilang mga diskarte sa Eye Bloodline na gusto niyang humingi ng pagtuturo mula sa Life God Eye. Ang Heaven Lord ay nagbigay ng isang masamang ngiti. Ang Life God ay nabigla. Ang paghingi ng payo sa isang God ay tungkol sa mga diskarte sa Eye Bloodline ay walang alinlangan na isang nakakatawang biro, ngunit ang Life God ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Ang Heaven Lord ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam sa lahat ng oras na ito, at nang sabihin ng Heaven Lord ang mga salitang ito, ang Life God ay tila biglang ikinonekta ang mga tuldok. Mga diskarte sa Eye Bloodline. Nagulat din si Zhao Fang. Bigla niyang naalala na ang Heaven Lord ay may napakalalim at kapuri-puri na pag-unawa sa mga diskarte sa Eye Bloodline. Hahaha, hayaang lumindol ang Desolate Realm. Heavenly daw God Eye. Mabangis na ngumiti ang Heaven Lord. Nagsimulang bumuo ng mga spell ang kanyang mga kamay, at ilang makapangyarihang bloodline energy ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay naging itim, ang Eye of Death, at pagkatapos sila ay naging nakasisilaw na berde ng Eye of Life, at pagkatapos ay ang Eye of Destiny. Habang lumilitaw ang bawat Eye bloodline, tumataas ang kanyang enerhiya. Matapos lumitaw ang bawat isa sa 8 Great God Eyes, ang mga mata ng Heaven Lord ay bumalik sa normal, ngunit isang bitik ang bumukas sa gitna ng noo ng Heaven Lord, isang madilim na banal na liwanag ang sumabog mula dito na maaaring takutin ang buong universo. Buzz. Ang mata na iyon sa gitna ng mga mata ng Heaven Lord ay mahirap na binuksan. Kasabay nito, lumitaw ang mga larawan ng 8 mata sa likod ng Heaven Lord. Ito ay malinaw na ang mga mata ng 8 God Eye Bloodlines. Nang ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord ay ganap na bumukas, ang madilim at patayong pupil na iyon ay sumabog na may madilim at maputik na liwanag. Habang ang madilim at maputik na liwanag na iyon ay tumama sa buong mundo, sinira at winasak nito ang lahat ng nasa daan nito. King of Gods, Kabanata 1539. Ang Heavenly daw God Eye, ikalawa. Ang madilim at maputik na liwanag ay pumailan lang sa kalangitan, tumagos sa vault ng langit patungo sa malawak na ilog ng mga bituin, na nakikipagpaligsahan sa ningning sa lahat ng umiiral sa fan universe. Sa isang bahagi ng kalawakan na malayo sa Ancient Desolate Realm of Gods ay nakaupo ang isang lalaki na ang balat ay natatakpan ng gininto ang pulang mga pattern ng balahibo at nagradiated ng nakakasilaw at nakakapasong liwanag na nagpapaliwanag sa kalawakan ng fan universe. Biglang iminulat ng lalaki ang kanyang nagninangas na mga mata at pinagmasdan ang kahangahangang sinag ng banal na liwanag sa di kalayuan. Isang enerhiya ng God Eye na hindi ko pa naramdaman noon. Agad namang tumayo ang lalaki. Maaaring ito ang 9th God Eye. Hindi siya nakipag-ugnayan sa Ancient Desolate Realm of Gods kamakailan, kaya wala siyang alam tungkol kay Zhao Fang. Ito ang dahilan kung bakit siya nakarating sa konklusyong ito. Buzz. Ang walang hangganang liwanag at init sa paligid ng lalaki ay unti-unting bumabalik sa kanyang katawan. Nagsimulang magdilim ang buong rehiyon. Ano ang nangyari sa sinaunang Desolate Realm of Gods? Biglang nawala ang lalaki. Kasabay nito, maraming mga God King sa loob ng Ancient Desolate Realm of Gods at maging ang mga Diyos ay nagulat sa banal na liwanag na ito. Sa pagitan ng Ancient Desolate Realm of Gods at ng mga panlabas na dimensyon ay isang rehiyon na tinatakpan ng magulong agos ng enerhiya. Kung ang mga ordinaryong God Lord ay maglakas loob na gumala sa loob, mamamatay sila ng 9 na beses mula noon. Boom! Biglang sumabog ang isang malawak na pagsabog sa gitna ng magulong agos ng enerhiya na ito habang ang isang bolt ng nakasisilaw na puting kidlat ay bumangga sa isang stream ng napakaitim na enerhiya ng kamatayan. 2 figure ang nakatayo sa gitna ng kaguluhan. Ang isa sa mga ito ay isang lalaking nakasuot ng gininto ang puting damit, isang kahangahangang figure na puno ng kamahalan.
Ang isa naman ay isang nakayukong matandang lalaki, ang kanyang itim na damit ay umaaligid sa kanya. Hinawakan niya ang isang higanteng itim na scythe sa isang kamay na napapaligiran ng itim na apoy ng enerhiya ng kamatayan. Walang sinasabi kung ilang buhay ang inani ng scythe na ito. Hihihi, divine punishment, tiyak na ako ang magiging taong pumatay sa isang Diyos. Ang nakaitim na nakasuot na matanda ay malungkot na tumawa. Ikanaway niya ang scythe, nagpakawala ng napakalaking crescent moon ng itim na apoy. Kasabay nito, ang mga mata ng matanda ay nanginginig nang magsimula silang lumiko, na naglalagay ng nakakatakot na enerhiya ng kamatayan sa apoy. Ang kapangyarihan ng divine punishment ay tiyak na magpapapatay sa isang makasalanang tulad mo. Ang ekspresyon ng divine punishment God ay malamig at marangal. Ang kanyang mga mata ay nagdure ng kidlat na natipon sa isang gininto ang puting bola ng kuryente. Marami sa mga dakilang kapangyarihan sa ancient desolate realm of gods ang naunawaan na, kabilang sa 8 great god eyes, ang divine punishment god eye at death god eye ay may hindi mapagkakasunduang sama ng loob sa isa't isa. Ang dalawang ito ay nag-away ng maraming beses sa loob ng maraming taon. Ngunit sa sandaling ito, ang mga mata ng divine punishment god ay kumikislap, at lumingon siya sa malayo. Tumayo din ang itim na matanda, ang hitsura ng sorpresa ay kumikislap sa kanyang itim na mga mata. Isang enerhiya ng God ay na hindi pa nakikita dati. Ang itim na matanda ay naging solemn. Ang tugon mula sa kanyang death God ay nagsabi sa kanya na ang enerhiya ng God na ito ay sobrang abnormal. Hindi ito ang ninth God eye. Natigilan ang divine punishment God. Isang God na enerhiya maliban sa ninth God ang lumitaw. Tumigil na tayo dito. Sinulyapan ng divine punishment God ang itim na elder bago umalis. Kasabay nito, sa lihim na base ng Sage faction, lahat ng pantas ay may naramdaman sa kanilang mga panghuhula at sabay-sabay na nagsuka ng dugo. Ang enerhiyang iyon ng God ay nakalalabas lang ay hindi basta-basta nagagawa nilang panghuhula. Sa loob ng gitnang anim na panig na itim na tore, si Yu Chanwo ay nalubog sa panghuhula. Ilang saglit pa ay namutla siya at may tumulo na dugo mula sa kanyang mga labi. Maaaring ang kanyang plano ay ang pinakamataas na ancestral eye. Bumalik sa Life Sacred Land, sa sandaling bumukas ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord, ang buong mundo ay tila nanginginig sa takot. Sa malawak na larangan ng digmaan, nadama ng lahat ang isang hindi magagapi na kapangyarihan na hindi maaaring baliwalain. Ang enerhiya ng Heaven Lord ay tumataas hanggang sa ganap na limitasyon, at siya ay naging isang Diyos ng mundong ito, ang lahat ng mga bagay na may buhay ay lumulutang sa kanyang paanan. Paano magiging ganito? Isang God eye. Ang Life God ay natigilan. Ang mundong ito ay mayroon lamang 8 great God eye. Ang ninth God ay dating mito lamang hanggang sa lumitaw si Zhao Feng at ginawang katotohanan ang mito, ngunit ngayon ay biglang lumitaw ang isa pang God eye. Maging ang Life God ay naramdaman ang panginginig ng kanyang Life God ay nang titigan niya ang patayong mata na iyon sa gitna ng noo ng Heaven Lord. Ang patayong mata ng Heaven Lord ay aktwal na mayroong 8 mga mag-aaral, lahat sila ay nagpapalabas ng kakaiba at nakakatakot na enerhiya. God eye. Si Zhao Feng ay nabigla din. Ang mga alamat ay nagsasalita lamang ng ninth God eye. Kung ang mata ng Heaven Lord ay isang God eye, ano ang binibilang ng kanyang sariling mata? Ang Dream God eye ni Zhao Feng ay biglang nagsimulang tumibok, at ang Dream Origin sa loob ng kanyang God eye dimension ay nagsimulang manginig sa pagkabalisa. Anong nangyayari? God eye ba yan? Imposible yan. Ang bawat isa sa larangan ng digmaan ay may isang katanungan sa kanilang isipan. Samantala, ang kaliwang tagapagtanggol ay todo ngiti, at siya ay tumingin ng may paggalang sa Heaven Lord. Tiyak na magtatagumpay ang plano ng kamahalang Heaven Lord. Life God, parang nagdududa ka sa aking Heavenly Tao God eye. Bakit hindi mo subukan ito para sa iyong sarili? Masayang ngumiti ang Heaven Lord. Sa totoo lang, kamakailan lang niya natapos ang Heavenly Tao God eye, at ang Heaven Lord ay nasa gitna pa rin ng paggalugad ng mga kapangyarihan nito. Life. Deprivation. Ang mga mata ng Life God ay nagsimulang lumiko, at habang sila ay kumikislap na may berdeng ilaw, ang enerhiya ng buhay ay nagsimulang tumibok. Swish.
Ang invisible energy na ito ay lumipad pasulong at nilamon ang Heaven Lord. Daw of Heaven Energy. Ang Heaven Lord ay lumitaw na labis na nasa sabik habang ang kanyang mga mata ay pumutok ng liwanag. Buzz. Ang Heavenly daw ay sa gitna ng kanyang noo ay nagsimulang lumiko, ang 8 estudyante ay nagsimulang umikot din. Isang maputik at kulay abong liwanag ang lumabas at natunaw sa nakapalibot na espasyo. Reversal. Sumigaw ang Heaven Lord habang inilalabas niya ang kanyang kakaibang enerhiya ng Diyos. Makalipas ang ilang sandali. Swish. Ang kapangyarihan ng life deprivation na pinakawalan ng Life God ay biglang tumalikod at nilamon ang Life God. Arg. Ang Life God ay naalarma, malinaw na hindi inaasahan ang pag-unlad na ito. Boom. Ang balat ng Life God ay lumabo habang siya ay tumanda ng ilang taon. Agad na pinalabas ng Life God ang kanyang Life God ay ng malakas na enerhiya ng buhay para pakainin ang sarili niyang katawan. Unti-unti, nanambalik ang kanyang normal na anyo, ngunit nakita niyang mas mahirap patahimikin ang pagkabigla sa kanyang puso. Bakit ang lakas ng God ay na inilabas niya ay umikot para salakayin siya? Kahit na sa kanyang karanasan bilang Life God, nahirapan siyang ipaliwanag ito. Ang kanyang sariling pag-atake ay tila hindi nagbago ng direksyon. Ang nagbago ay ang kalawakan, ang mundo mismo. Sa ibaba, nasaksihan din ni Zhao Feng ang tanawing ito. Ang biglang pagbabago ng walang babala, ito ay medyo katulad ng kapangyarihan ng Dream God Eye, ngunit tila may ilang tunay na pagkakaiba. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng. Nasaksihan din ng mga miyembro ng Life Sacred Land ang tanawing ito, at nanginig ang kanilang isipan. Kahit na ang Heaven Lord ay may God Eye, paano niya agad maaangat ang kamay at maging sanhi ng pagkawala ng Life God? Hihihi, subukan mo ang pag-atake ko. Tumawa ng malakas ang Heaven Lord. Ang ekspresyon ng Life God ay lumabo. Hindi pa rin niya maintindihan kung anong kakayahan ang taglay ng Heavenly daw ay ng Heaven Lord, kaya napilitan siyang mag-ingat. Boom! Pinaandar ng Heaven Lord ang kanyang God Devil body at nagpaputok ng isang gintong pilak na agos ng liwanag mula sa kanyang kamao. Isang suntok lang. Ang Life God ay nanatiling malungkot. Nadama niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. Iniabot ng Heaven Lord ang isang kamay, at ang Heavenly daw God ay sa kanyang noo ay nagsimulang lumingon. Fire! Sumigaw ang Heaven Lord. Ang gininto ang pilak na bahid ng liwanag ay nagsimulang mag-alab sa nagninangas na liwanag. Lightning. Ang bowl ang apoy ay nagsimulang kumalusko sa kidlat. Wait! Ang kidlat apoy na bola ay biglang naging lubhang mabigat, bahagyang nasira ang espasyo sa paligid nito. Paano naging ganito? Nagulat ang Life God. Ang pag-atake na pinakawalan ng Heaven Lord ay patuloy na umuunlad, na nagiging mas malakas sa bawat ebolusyon. Habang ang Life God ay nanginginig pa sa gulat, ang bowl ang apoy ng kidlat ay biglang nasa harap niya. Imposibleng umiwas. Boom! Bang! Ang mundo ay gumuho habang ang isang mapanirang bagyo ng enerhiya ay tangayan. Nabasag ang espasyo, at ang mundo ay tila nahuhulog sa katapusan ng mga araw. Ang labanan sa ibaba ay tila huminto habang ang lahat ay nakatingin sa labanan sa kalangitan, ang kanilang mga katawan ay nanginginig. Napakalakas ng enerhiya. Si Zhao Feng ay natigilan din. Ang Heavenly daw God ay ng Heaven Lord ay tila talagang kinokontrol ang mundo, basta-basta binabago ang mga batas at prinsipyo ng mundo ayon sa gusto nito. Whoosh! Sa pagwatek-watek ng bagyo, nagsiwalat ito ng tanawin ng pagkawasak sa paligid ng Life God. Gayunpaman, ang kanyang banal na katawan, na pinalakas ng walang hanggan na enerhiya ng buhay, ay mabilis na gumaling. Umalis. Agad na iniutos ng Life God. Nadama ng lahat ng miyembro ng Sacred Land sa larangan ng digmaan ang kanilang isip na nanginginig sa hindi paniniwala. Inamin ng Life God ang kanyang pagkatalo. Kahit na ang Heaven Lord ay may God Eye, paano siya magiging napakalakas na ang Life God ay pumayag at hindi maglakas loob na lumaban? Gayunpaman, nakikita ng lahat sa kanilang sarili ang kalagayan ng labanan. Umatras. Inulit ng God King Radiant Peak ang utos. Ang larangan ng digmaan ay naging pugad ng aktibidad habang ang lahat ng miyembro ng Sacred Land ay umatras sa Life Sacred Land. Si Zhao Feng ay walang pagbubukod, at marahil siya ang pinakamabilis na umatras.
Ang Heaven Lord ay sadyang napakalakas. Kahit na ang Life God ay walang kapantay para sa kanya. Kung gusto ng Heaven Lord na hulihin si Zhao Feng, kahit ang Dream God ay hindi makakapagligtas sa kanya. Hahaha, Life God, maaari mong isaalang-alang muli kung gusto mong magpasakop sa akin. Ang Heaven Lord ay same time na tumawa, at ang buong mundo ay tila nanginginig. Magpasakop. Ano lang ang iyong layunin? Saan nanggaling ang mata na iyon? Maitim at malamig ang kutis ng Life God. Sa palagay ko narinig mo na ang mga alamat ng kataas-taasang ancestral eye, hindi ba? Nakangiti ang Heaven Lord habang nagtatanong. Sinabi ng mga alamat na, kung tipunin ng isa ang lahat ng 8 Great God Eyes, ang isa ay makakatawag ng pinakamataas na ancestral eye, makapangyarihan sa lahat at kayang hubugin ang mundo ayon sa kalooban nito. Tumango ang Life God, mas naging malungkot ang kanyang mukha. Siya ay nakakakuha ng higit at higit pang impormasyon at gumagawa ng hindi mabilang na mga teorya, ngunit hindi pa rin siya makatitiyak. Ngunit bilang isang God Eye, marahil ay hindi mo alam na ang pinakamataas na ancestral eye ay tinatawag na Heavenly Dao Ancestral Eye. Muling nagsalita ang Heaven Lord, at pagkatapos ay nanginginig ang God Eye sa kanyang noo, na nagningning ng isang banal na enerhiya na naghari. Sa mundong ito, ano? Ang Life God ay nanlamig sa lugar na para bang siya ay tinamaan ng kidlat. Hindi siya nagulat sa pangalan ng Heavenly Dao Ancestral Eye, ngunit sa katotohanan na ang Heavenly Dao God Eye ay malamang na konektado sa Ancestral Eye. Tapos na ang iyong misyon. Ibigay ang Life God Eye. Ang ekspresyon ng Heaven Lord ay biglang naging malupit at malamig, puno ng matinding pagnanasa. Ang kanyang plano ay likhain ang Heavenly Dao Ancestral Eye at taglayin ang pinakadakilang kapangyarihan ng sansinukob na ito. Gayunpaman, wala siyang God Eye, at hindi rin siya katugma para sa God Eye, kaya hindi niya maagaw ang mga God Eye, lalo na tipunin ang kapangyarihan ng lahat ng 8 Great God Eyes. Kaya, nagsimula ang Heaven Lord sa mga inapo ng God Eye. Pagkatapos ng bilyon-bilyong taon ng pananaliksik at hindi mabilang na mga karanasan, sa wakas ay pinagsama niya ang 8 quasi-God Eyes. Kapag pinagsama ang 8 quasi-God Eyes, maaari silang lumikha ng mahinang enerhiya na malapit sa Heavenly Dao Ancestral Eye, ngunit ang pagsasanib na ito ay lubhang hindi matatag at maaaring maghiwa-hiwalay anumang sandali. Inaasahan ng Heaven Lord na kakailanganin niya ng 100,000 taon o mas matagal pa para malutas ang problemang ito, ngunit pagkatapos, ibinalik ng Left Protector ang dugo ni Zhao Feng. Si Zhao Feng ay ang 9th God Eye, kaya ang kanyang dugo, banal na katawan, at kaluluwa ay napangalagaan at binago ng Dream God Eye. Ang mismong dugo niya ang nagbigay daan sa perpektong pagsasanib ng 8 quasi-God Eyes, na pinagsama ang mga ito sa isang mata na naglalaman ng maliit na sukat ng kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral Eye. Ito ay isang malaking sorpresa sa Heaven Lord. Huwag mo nang isipin iyon. Galit na gumanti ang Life God, ang kanyang magandang mukha ay nagniningning ng may determinasyon. Siya ay malinaw na handa na sirain ang kanyang sarili kung ito ay dumating dito. Ngayong alam na niya ang totoong background ng Heavenly Dao God Eye ng Heaven Lord, hindi na niya ibibigay ang Life God Eye.